Mga kasama, estudyante ng bayan, Ngayon ay lumalaban! ngayon ay lumalaban, Estudyante ng bayan! kadiring kurakot, Sugpuin panagutin! sugpuin panagutin, Katiring kurakot! isang nagkakaisang araw sa inyong lahat mga kasama. Ako po si Kyla Meneses, ang Pambansang Secretary General ng Akbayan Youth at Lead Convener ng Youth Against Kurakot o YAK Coalition, at kasama ang mga kabataan ng simbahan at taong bayan sa EDSA People Power Monument ng alas 2 ng hapon ngayong September 21. Ang YAK Coalition po o ang Youth Against Kurakot ang nangunguna, malawak at nagkakaisang hanay ng mga estudyante, student movements, youth organizations at sangguniang kabataan officials sa bansa na naninindigan laban sa matagal ng salot sa ating lipunan, ang korupsyon. Ang YAK po ay kinukonvene ng Akbayan Youth, Student Council Alliance of the Philippines o SCAP, Kaya Nating Youth, Kilos Ko Youth, Liberal Youth, UP Alyansa, Philippine Anti-Discrimination, Alliance of the Youth Leaders o Pantay, at Bulakeños for Good Governance ng Bulacan State University Student Government. Ang korupsyon po ay hindi lang simpleng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ay sistematikong pagnanakaw din sa aming mga kinabukasan. Sa bawat proyektong pineke, sa bawat kontraktong in-overprice, sa bawat pisong pumasok sa bulsa ng tiwaling opisyal, may isang batang napilitang huminto sa pag-aaral. May isang kabataan na kinailangang umako ng mabigat na responsibilidad. Mga pamilyang naiiwang nakalubog sa baha, at may komunidad na patuloy na nilulunod ng kasakiman. Mga ordinaryong Pilipino na minumulto ng pangamba sa susunod na pagtaas ng baha. Minumulto ng takot na magkasakit dahil hindi libre ang health services sa bansa. Minumulto ng patong-patong na balitang ninanakawan pa sila ng mga ganid sa yaman at kapangyarihan. Multong papasanin ng mga susunod na henerasyon naming mga kabataan. Mga tagapagmana, hindi ng yaman at luxury goods nila mommy at daddy, gaya ng mga nepo babies, bagkos tagapagmana ng utang ng inang bayan, ng utang ni nanay at ni tatay. Mga kasama, mga kapwa ko kabataan, hindi po ito first time. Matagal na tayong niloloko at maraming beses na tayong nag-ghost. Mula sa Napolya scam, formally scam, taong-taong budget cuts sa ating mga state universities and colleges at local universities and colleges, ang dekada-dekada na nating hinaharap na krisis ng edukasyon, ang nakakadiring 2025 GAA at national budget, ngayon naman itong nabunyag na flood control scam kung saan bilyong-bilyong pondo na sana'y nagligtas sa buhay at pangarap at kabuhayan ng mga Pilipino, tinulimbat lamang at binulsa ng iilan. At sa gitna mga kasama at mga kapwa ko kabataan ng anomalyang ito, naglalabasan ng mga pangalan ng mga kontratista tulad ng mga diskaya. Ginagamit pang palusot ang pamilya at mga empleyado, pero para sa amin, sa Youth Against Kurakot at Akbayan Youth, hindi po pagmamahal ang pagnanakaw. Hindi pagmamahal sa pamilya ang mansyon at smuggled luxury cars na galing sa kaban ng bayan. Habang milyong-milyong pamilyang Pilipino ang binabaha at ang mga estudyante stranded sa sirang mga kalsada at walang maayos na paaralan. Ang listahang inilabas ng mga diskaya ay hindi pag-amin kundi ebidensya ng isang malawak na sindikado sa kaban ng bayan na pinapangunahan ng mga dinastiya at ng mga Marcos at ng mga Duterte. Hindi ito pagsisisi. Ito ay pruweba ng malaking kasakiman. Hindi lang po mga diskaya ang dapat managot. Sa likod ng mga ghost projects ay mga mambabatas, dynasties, kontraktor at opisyal na matagal nang namamahala. Hindi pagmamahal sa bayan ang pananahimik habang kumikita sa nakaw. Dapat silang managot, dapat silang pangalanan, kasuhan at humarap sa pananagutan.
para sa mga politiko at opisyal ng pamahalaan, ang tunay na serbisyong publiko ay hindi nagbubunga ng yaman, kundi ng tiwala sa taong bayan. At ang tiwalang yan ay matagal ninyong sinira. Huwag ninyo kaming tawaging abala, kaming mga kabataan na nagsasalita at tumitindig para sa bayan. Because simple denial is not enough. Naniningil na ang taong bayan. Kaya tulad ng paniningil ng taong bayan sa makasaysayang EDSA, muli kaming titindig sa darating na September 21. Kasabay ng pag-aalaala natin sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan, ay ang muli nating pagkilos upang maningil sa pananagutan. Muli tayong tinatawag ng EDSA na kung saan sama-sama nating nilabanan ang katiwalian noong 1986 upang wakasan ang pandarambog at pang-aabuso sa ilalim ng batas militar ng diktatoryang Marcos Sr. Noong 2001 mga kasama, laban naman sa katiwalaan ni Erap Estrada. Noong 2013, sa Million People March upang singilin ang Napoles pork barrel scam. And today, mga kapwa ko kabataan, estudyante at scholar ng bayan, we seek to channel that the same spirit once more. The same spirit that defeated corruption in critical moments of our history. The same Filipino people that protect their country against tyrants and thieves. Kaya sa darating po na September 21, muli tayong tinatawag ng EDSA upang magtipon sa People Power Monument para sa Trillion Peso March, isang kilos protesta para sa pananagutan, para sa kinabukasan nating mga kabataan, at para sa katotohanan. Let us gather as one force, estudyante, youth organizations, and communities, to make corruption shameful again, to demand accountability, and to show that the youth will not be silent as our future is stolen. At magkita-kita po tayong lahat muli sa People Power Monument, mga kabataan at estudyanteng Pilipino. Mga kapwa ko kabataan at estudyante, samahan ninyo kami. Sama-sama natin gawing kadiri ang korupsyon, isang nagkakaisang araw ng katotohanan at pananagutan, mga kasama, kadiring kurakot! Sugpuin panagutin! Maraming salamat po. At patuloy ang boses ng ating mga kabataan ay tinatawag.